Ito ang sasabihin ko sa inyo. Ay, pumunta ho kami nung isang araw kasi may lalapit ho kami dahil meron pong isang land grabber umano sa Bulacan na pinalayas niya yung 200 farmers doon sa timberland sa Doña Remedios Trinidad. Itong tao nito very influential, kinakatakutan ng mayor, ng DNR. Pinalayas niya, binakuran niya po 700 hectares, government property yun. Siguro talagang marunong ang Diyos. Nahuli siya dahil po walang plaka yung kanyang sasakyan. Okay, ng kanyang suburban. Marunong talaga ang Diyos. Meron siyang dalang baril doon sa sasakyan. Walang lisensya. Marunong talaga ang Diyos. Siguro kadadasal ng mga magsasaka. Meron pa siyang dalang explosive bomba. So, nakasuhan siya. Pero sobrang lakas ng bama. Malaking pera sindikato, etc. Ang daming kaso sa investment scam. Naareglo. Yung unang kaso na traffic violation, dismiss kaagad. Ngayon, may balita kami na i-dismiss din yung kaso niya na illegal possession of firearm at saka explosive. Kasi non-bailable. Lumapit po kami kay General Torre. Sabi namin, sir, baka pwede tulungan mo kami kasi may mga kaibigan siya sa PNP. Tinatawag ni General Torre yung hepe ng highway patrol, highway patrol ako. Sabi, siguraduhin niya, hindi makawala yun. Dapat tight ang kaso natin, ang ebidensya. Yun, kahapon ho, lumabas na sa fiscal po na no bail ho siya, recommended. Through the instruction of the Chief PNP kung paano po i-file yung kaso. So ngayon ho, nakakulong ho yung mama. Tapos pinakita niya sa amin yung 911 response. Sabi niya, tiga saan ka ba, Sen? Sabi ko, doon po kami sa Mati, Davao Oriental. Tinawagan niya, sa radio lang, yung Mati, Davao Oriental. Sabi niya, Mati, Davao Oriental, sumagot yung polis. Dito po si ganito po ito. Pero po problema, sir, sabi si Chief PNP ito, tinitesting lang namin. Suot-suot ng police yung body cam niya. Pakita mo nga na nandiyan ka sa Mati Police Station. Pinakita niya, nasa Mati Police Station nga siya. Ibig sabihin, hanggang Davao Oriental, yung gumagana yung kanyang 911. Ang ginawa niya, tinawagan niya muna 911 sa cellphone niya, tapos minomonitor niya sa screen. Ganun ka, maganda ho talaga. Matagal na ho pala yan. 2016 pa pala ho yan. Susparesip, mag 9 years na ho. Ngayon lang natin ginagamit. We have to do that. Dapat to everywhere. At saka, iba ho yung sinasabi niya traffic. Sabi ko, sir, paano yung traffic? Sabi niya, hindi magkaka-traffic airway kasi ang re-responde dyan, yung tatawag sa trunk line, tatawagan yung pinakamalapit na istasyon kung saan yun. O pinakamalapit na outpost. O yung mobile. Dahil may mga mobile na pala sa pinaglalagay sa kung saan-saan. Follow-up lang, sir, for my end. Are you with General Torre dun sa mga overweight na police na kailangan sipakin kapag hindi na-commit yung standard weight nila? Bigyan siguro ng chance yung mga overweight para bumaba ang timbang. Siguro bigyan ng 30 days, bigyan physical exam siguro. 3 strikes. Pag unang physical exam, talo ka ay hindi mo pababa. The second try pa, the third try. Siguro bigyan din ng chance. Kasi yung iba dyan, halos they spend already their lifetime, yung career nila, sisibakin mo lang kinabukasan, huwag naman. Bigyan siguro ng chance. Pag hindi ka umabot sa timbang na ito, parang ginawa niya Chief PNP Lacson dati. Binigyan din niya ng chance. May parang physical performance, physical exam, test. Push-up, sit-up, takbo, para bumaba. Pag hindi ka bumaba ang timbang mo, out ka. So dapat pagbigyan. Agree naman ako doon. Possible po ba na makabuo ng siblings black sa Senate po? Since marami pong magkakapatid. Hindi ko alam kung ano hong kalakaran ho nila dyan. Alam ko, nandiyan si Sen. Rafi. Pero yung sabihin magkakapatid na magsasama-sama, depende rin ho siguro sa mga priorities po. Priorities po ng nila Mark Villar at Senadora kami, di ba? Ni Ejercito at saka si Cayetano. So, depende po sa mga priorities. Okay, thank you. Will you and your brother be always voting as one? Oo, kasi nga, kung ano kami, our stance pro. So, when it comes to passing laws po para po sa mga mahihirap, ano pa ho sa isa na sasabihin mo kakampi kami ng inaapi kung hindi naman
magkakawatak-watak kami. Iba yung paggawa ho tayo ng batas, iba ho yung sasabihin niya, iba yung sasabihin ko. It defeats the purpose, di po ba? Pareho kami. Yun din ho yung kanyang battle cry, nung tumakbo siya, kakampi ng inaampi. And that's what I also did. So pag yung batas ho na is pro-poor, aprobado ho sa amin yan. Are you in favor of 100 pesos or 200 pesos across the board increase? Kung ako lang masusunod bang, 200 pesos na lang. Actually, nag-file din ho ako ng bill sa Kongreso ng 200 pesos kasi siya ka naman pupunta sa 100 pesos, di po ba? So, sobrang mahal po ng bilihin. Magandang umaga po, Senator Erwin. Lagi na lang po nagiging issue ang mga tumatakbo po tungkol sa mga magkamag-anak. May plano po ba kayong isulong ang batas laban po sa anti-political dynasty? Nung kampanya pa lamang po, nagtanong na po kami niyan. Actually, si Senator Lacson na natanong at sabi niya maghahain po siya ng isang panukalang batas. Sabi ko nga, katabi ko siya nung campaign. Sabi ko, sama mo na po ako dyan, Sen. Sabi ko, magko-co-author ako dyan. Tama naman po yun. Ang Pilipinas po ay para sa lahat, hindi po para sa mga magpapakapatid, magpapamilya. Pero ang problema po, tinalakay na po dati, if I can remember, as far as I can remember, reporter pa po ako, tinalakay na po, I don't know, 16 Congress or 17 Congress. Pinag-usapan na po yan. Hindi lang po sila nagkaintindihan kung ano po ibig sabihin ng political dynasty. Kasi when you say dynasty po, ang ibig po ba sabihin, tatay, pagkatapos si tatay maging mayor, yung anak, pagkatapos ng anak, yung misis, pagkatapos ng misis, balik na naman sa tatay. So parang sila-sila na lang. Or does it mean, when you say political dynasty, si Senator Rapi, Senator Erwin, sabay-sabay na tumatakbo na, tapos meron pa siyang pamangkin dito sa kabila. Anong klase? Doon ho nagkaroon ng discussion natin, hindi magkasundo. Kailangan ho, kung gagawa tayo ng batas, dapat malinaw. Kung ako ang tatanungin mo, dapat lahat ho isama. Bawal ho yung tatay, anak, misis, balik sa tatay. Bawal na rin ho natin na yung tatay, mayor, anak, ganito, national government, yung isang anak, pati apo. Apo na hindi pa, wala pang espiritu, nandun na, konsihal na, di ba? So lahat na lang ho eh. What about the other people? Hindi lang naman ho kayo siguro, pasintabi na po, huwag naman na magalit yung ibang mga politiko po sa amin, lalo na po yung tumulong sa akin na karanghalalan. Pero sasabihin ko lang totoo, paano naman po, hindi lang po yung pinakamagaling na tao dyan sa lugar ninyo. And I would admit, hindi lang po kami pinakamagaling na tao ni Senator Rapi sa Pilipinas. May mas marami pang magagaling, may mas marami mga matatapang, mas marami pa, I'm sure, meron din na mas may malaking puso sa mahihirap. There are people who hindi lang ho ito mga nakaupo ngayon Marami pa po. Kung ikaw ay nasa isang probinsya, marami pa po may mga tao ho dyan. It's that they were not given a chance kasi puro ikaw na lang dahil may pera ka. What about those na walang pera? So siguro, step aside ka na muna, pabayaan mo sila, di ba? Bayaan mo sila maglaban-laban. Salamat po. Sir. Wala na. Ako lang siguro last, sir. Pat Santos from Tribune, sir.